Hey guys! Good evening everyone! Okay. Change lang po natin. Right, yes. So good evening everyone. Yeah. Hi, hello Riza Quinones. Hello, good evening. Yeah, alright. So, kumusta po ulit? Welcome po ulit sa ating Feng Shui Friday. So, this is just more of, sabi ko, ang tagal ko na kasi hindi masyado nag-share, no? About sa mga, like, yung mga, some of the mga teachings about positivity and also how we can much more maximize din yung in terms of manifestation. Okay, although alam natin, sabi ng iba na, di ba pag Feng Shui is Feng Shui, affirmation is affirmation, magkaiba ba yung dalawang yun? Basically po is everything is aligned to Feng Shui, no? Kasi if we talk about like Chinese metaphysics, one of the important category of Chinese metaphysics is also yung psychic ability natin, no? Yung kumbaga ba yung ating psychology in a way. So, napaka-importante din talaga ng psych, okay, na makakatulong sa atin. Kahit na anong klaseng like pampaswerte ang gawin natin, kung ang mind natin or yung heart natin, there's a lot of poison, negative energy na umiikot dyan, hindi pa rin natin totally na ma-manifest yung gusto natin mangyari. Sometimes, na ma-manifest natin yung negative side pa. Okay? So, yun ang mga ilang things. That's why, sabi ko, tama-tama lang, I'm having a conversation with my childhood, sobrang childhood friend, sobrang tagal na, yeah, so baka nanonood siya ngayon si Chef Mark. Uy, yan, follow nyo rin po siya. Chef Mark is magaling din po yan pagdating sa mga like mga cookings and things. Marami siya mga like discipline, no? Kung paano mga na-invite din po siya to giving mga mag-speech also sa mga schools, okay, para to share also mga insights niya on how to become much more a better person, especially in terms of sarangalan ng mga ano po, HRM, chef people, okay, yung mga ganyan, no? Yun, expertise po niyo. E din nang nagkakakwentuhan nga po kami, so we talk a lot about sa mga different things about like yung mga nasi-share po namin. Okay, like about ano bang mas more share natin, kasi sa kanya kasi is much more on about the discipline, the structure, the organization. Okay, ako naman kasi is different because in my profession I'm much more of like a Feng Shui practitioner. Okay, so much more of about, hindi naman totally pampaswerte lang, but it's more about like uplifting people, motivating people, inspiring people to extract their own inner potentials. Okay, so it's much more on, ang ginagawa natin is more on about light and hope, di ba? Binibigyan natin ng kaliwanagan, okay, or kaalaman ng bawat isa, okay, to have a more clarity and also hope, kasi syempre gusto natin i-push yung positivity na magagawa natin yung gusto natin mangyari. And one of the topic na napag-usapan po namin is related to the heart and brain. Okay, so sabi ko parang sarap i-share yata this night, no, about heart and brain. So tingnan natin dito, no, kung sino mga team heart or team brain. Okay, kasi though, di ba, there's a lot of things na mga insan madalas nangyayari, no, sa mga debate natin na may mga iba nagsasabi, no, gamitin mo yung isip mo, huwag mong gagamitin ang puso mo. May iba naman sabi niya na pakinggan mo yung puso mo, parang ganon. So minsan tuloy naguguluhan yung mga iba na ano ba talaga ang gagawin ko, sino ba pipiliin ko, yung isip ko ba talaga o yung puso ko ba talaga? Although sabi ng iba, syempre pagsabay mo, kaso ang problema lang, hindi siya ganun kabilis ipagsabay, kasi kahit na ipagsabay mo siya, gumugulo siya hanggat hindi mo nagkakaroon ng clarify, okay, kung ano ang trabaho ng isip mo at ano ang trabaho ng puso mo. And this is a very important topic or session para once na naintindihan mo your heart and your brain, okay, then dun mas more mamamagnify mo o mamamaximize mo how to do manifestation. Okay, so manifestation is much more about like to have a clearer goal, okay, of about what you want, okay, and how you gonna get it, diba? Parang ganun siya eh. Kaya nga sabi ko lagi, ang manifestation is a combination of positive mindset, okay, and a positive goal. Okay, so ganun po siya. Lagi niyo po tatandaan yan. Manifestation is equal to positive mindset and equal to plus positive
goal. Yan po yung dalawang yan. That is why nga po sinasabi namin sa GYF, no? And nga, shout out po sa aking mga lahat ng aking mga GYF family, GYF members. So, yun po, no? Yun napaka-importante yung practice natin, tinatawag natin na think positive, feel positive, and act positive. Yung DHV, defining your higher value. Okay? Napaka-importante. Thinking positive is not enough. Okay? Lagi na lang yun ang tinuturo natin. Think positive. Think positive. Marami sa atin nagtithink positive, but the problem is we do it negatively. Think positive, but yung emotion natin is also feeling negatively. So ano ba nangyayari? Okay? Kaya hindi pa rin natutuloy yung manifestation. Okay? Kaya if we want to do manifestation, kailangan mai-align natin ang think positive, okay, feeling positive, and act positively. Okay? Kailangan kumilos tayo positively. Okay? Alam natin, napakarami ng mga balita ngayon kasi, mga negative things na nangyayari sa mundo. Nandyan ang calamities and disasters, nandyan ang mga political views, nandyan na rin yung pati sa mga businesses, nandyan na rin pati sa work, everything, lahat na lang po. Lahat, financial crisis, economic crisis, okay, emotional crisis, love crisis, diba? Napakaraming klase ng crisis. Pero ito kasi yan yes, all of this are challenge in our life, but it always depends on our perspective on how we gonna face them. Okay? If you face them in a form of like a challenge, okay, sometimes challenge is also interesting because you also learn a lot of things. Pero if you tend to give up halfway, then that's it. Tapos na yun. Okay? Pero if you want to have a clarity and understanding na bakit ba ito dumating, ano ba yung much more better, diba? Sometimes nga, sabi nga natin, heaven is cruel. Sometimes negative kasi should happen, pero yung pala dahil meron siya nakalaan na much more better sa atin for positive outcome. So negative cannot, positive cannot happen without the negative first. Parang ganon. Kumbaga ba sabi natin itong aking bottle of water, okay, kung gusto kong lagyan to ng ibang gamit sa loob or ibang juice sa loob, kailangan matanggal ko muna yung luma, 'di ba? Parang ganon siya. So yun naman ilang things Sometimes we need to release. Sometimes we need to accept defeat. Sometimes we need to accept some problems like that. Okay, the time that we learn to accept, that is the time that we also grow. Okay, so yun naman ilang things diba? Kaya napaka-importante rin po na maintindihan po natin din yung personal natin, yung emotions natin. Okay? And once sa pag na-control po natin yan, diyan masasabi natin na, okay, ready na ako. Ready na ako para ano pa ba yung gagawin ko para pwede na ako lumaki. Okay? Ready na ako para makuha ko yung gusto ko na target goal. Ready na ako para maisunod ko na yung plan ko. Okay? So in short, the time that may realization ka na, okay, that is the time that also you can also make mga plans and targets na, then you can make action. Okay? So, yun ang mga ilang things na napaka-importante that we need to always remember. You know, thankful tayo because of meron din tayo mga tinatawag like mga lucky charms or feng shui charms. Diba? Kasi dito sa mga feng shui charms na to, kahit pa paano, it helps us boost our energy. Kasi crystals po sila, so may mga energy lock po sila, especially yung power bracelet. Like this, no? Pero, yun nga lang po, all of this will be nothing if your energy is also not aligned. Okay? Tandaan nyo po, feng shui only works 1/3. Okay? It cannot works everything. The rest of meron tayong tinatawag na Trinity of Luck. Okay? Yung Trinity of Luck po is yung tinatawag nating Heaven's Luck, Earth Luck, and Man's Luck. Okay? So, pag sinabi mong Heaven Luck, yun yung may kinalaman sa mga energy na nagbigay sa atin nung time na pinanganak tayo. So, in feng shui, yung po yung tinatawag namin birthday. Okay? Kasi yung birthday mo, hindi mo na pwede palitan. Okay? Kahit na late registered ka, okay? Hindi mo pwede palitan yung birthday. Okay, napapalitan mo yung birthday sa, maybe sa birth cert or something, but yun nga lang, you cannot change your real birthday. Kasi yun ang alam ng universe, yun ang alam ng energy mo. Okay? Hindi alam ng energy mo kung ano nakasulat sa papel. Ang alam ng energy kung kailan ka lumabas sa mundong ito. Yung unang huminga ka. Okay, yung unang pumasok yung energy sa katawan mo. That is what we call the Heaven's Luck. Another thing, Heaven's Luck, maybe your race, okay? Yes, maybe you're born foreigner, you're born an Asian, you're born Filipino, you're born Chinese. Okay, so these are the race that you are born. But you have a choice, di ba? Na parang, sige, I'm Chinese nga, pero I practice more of this Filipino culture. You always have that kind of choices, di ba? Parang ganun siya. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na mix.
diba, cultures like mga Chinoy, like that, diba? So, yun ang mga ilang things. Like kami mga tinatawag na Chinoy because we have a Chinese blood but we practice the Filipino culture. We live here in Philippines, so mga ganun. So, yun ang mga ilang things, diba? Pwede na natin na-harmonize in a way. So, ganun siya. Okay? And then, there's what we call earth lock. Earth lock is also the position or the place kung nasasaan ka at anong energy yung nakukuha mo. Okay, like last time, di ba, gumawa na ako sample niya na example lang, no? Si Bill Gates, okay, Bill Gates, the one, the founder or the created ng Microsoft, no? Imagine niyo po, is, syempre maybe IT, ano siya, programmer or IT master siya, okay? So, example is, ang kanyang expertise, okay, pinanganak siya dito sa Pilipinas, okay? Maybe kung sa chart niya is tend to become millionaire siya, maybe millionaire lang, pero hindi siya totally billionaire, 'di ba? Pero dahil pinanganak siya sa state na which is much more binibigyan pansin kasi sa US yung mga like yung IT, programming, computers and everything. Dito kasi sa atin sa Philippines hindi masyado kasi yung Philippines much more of a service. Ganoon siya. Kaya nga mas more lumalabas tayo eh. Naghahanap tayo kasi mga tao na mga nangailangan ng service. So, it's because of the matter of our personality, our character, and our culture. Okay? Sanay kasi tayo sa mga pusong Pinoy, or not only Pinoy but also Asian. Okay, like us, mga Chinese, nasanay kasi tayo na nagsiserve tayo, no? Naniniwala kasi tayo that we give respect sa mga nakakatanda sa atin, di ba? Parang mga ganun klase, okay? Also, sanay tayo sa mga tinatawag na house chores, di ba? Sa bahay pa lang, pinapatulong na tayo ng mga magulang natin. So, these are the things na medyo nasanay tayo in terms of giving the best service to others. Ganun siya. Kaya mas more service-oriented tayo, di ba? Pero sa kanila kasi mas more the technical side, structural side, gano'n, okay? Kaya mas more marami naman sa kanila mga computer. So, minsan, because of the environment also, your luck also changes, di ba? Parang gano'n siya. Yun, kaya minsan, depende rin yan sa place where you are born and still, you have a choice where you want to be transferred. Okay? And then, man's luck, yun na yun, tayo na. Okay, doon na pumapasok yung sipag, yung tiyaga, yung determination. Okay, kaya nga sabi natin, may mga ibang sasabi sila na, hindi, dapat masipag matyaga ka lang, susertehin ka na. Okay, but that is not enough. Okay, kasi bakit? Kahit na gano'n ka kasipag, okay, pag hindi din talaga mo na-meet yung luck, sometimes hindi rin siya nagko-connect. Okay, like last time nga, meron ako isang naging client, nagkakakwentuhan po kami. Ito, share ko lang po sa inyo. Sabi niya sa akin, hindi, John, talaga, sipag talaga. Pag masipag ka, matyaga ka, hard work talaga yan lang. Magpe-pay off lahat yan. Okay. So sabi ko, okay ha. So in terms of hard work, you're very hardworking. Yes, okay. So mas more hard worker ka ba dun sa nagbebenta ng fishball? Na kung saan 5 o'clock pa lang kailangan magising na siya para pakuluan na niya yung kanyang iniinit na mantika at i-prepare kanyang mga fishball at maglalako na yan. Bakit? Kasi hahabulin niya yung mga pumapasok sa school, di ba, yung mga estudyante, ganyan. And then uuwi yan normally mga what? Mga 11, 12 o'clock ng gabi, like that. No? So it's more than 8 hours a day. Okay, na nag-iikot siya, naglalako siya. Samantala tayo, minsan nakaupo lang tayo sa office natin like that. So, ito yung question mark. Mas masipag, sino? May tendency, right? Si nag-fishball. Pero bakit minsan yung luck ayaw mag-connect at nag-fishball pa rin siya sa ngayon? Okay? It's not because of wala siyang swerte, pero yun nga lang, baka kasi hindi siya nakaka-connect pa dun sa luck na tinatawag natin. Kasi luck, there's a lot of meaning eh. One of the luck that I always look at is, I call it the maybe opportunity. Because opportunity knocks on our door. Yes, we find opportunity. Okay? We create opportunity. But yun nga lang, most of the time, opportunity knocks on our door. So, ang tanong, check mo ba siya or not? Okay? Some other, they call it, every time kapag meron daw opportunity nag-knock, i-grab mo. For me, listen, but not grab. Bakit? Sometimes not all opportunity are good. Some opportunity, baka pwede ka ma-overwhelm. Or pwede niya na-distract yung main target mo. So, always check first if the opportunity is also conducive to your target goal. Align ba siya sa target goal mo? Okay? Yun yung mga ilang things na kailangan mo tignan. Kaya nga, the heart and the brain is very important. Because sometimes, your heart says need, your heart says want. Okay? Every time when you use the word want, your heart ang gumagana dun. And every time when you say, I need this, I need that, it's your brain ang gumagana dun. Okay? Every time pag sinabi mo, I want this, I want that, yung heart mo yung gumagana dun. Okay, kaya nga napaka-importante that this is the topic of our session tonight in terms of manifestation kasi you need to know kung heart ba or
may yung heart ba o yung brain ba. Okay? Pero you don't need to choose. You just need to clarify and then align both of them. Okay? Example, because if my heart want this, that's why I need to do this. Yan na, di ba? Doon na papasok. Hindi ka mamimili. Kailangan gagawin mo pareho. Okay? Hindi pwede need lang lahat. Kailangan want and need is always magkasama. I need to do this. Why? Yung why, because I want to see what. Okay? I need to do this so I can see the reward. That's the want. Diba? walang need. Wala siyang kung sabi ng iba, no, I need to finish this. I need to finish a target goal. Why? Diba? Kung sa track and field ka or sa horse race ka, bakit mo kailangan tapusin yung race? Ano bang gusto mo makita? Okay? Because I want the what? The medal, the trophy, the prize, the recognition. So there's a want. Okay? So lagi sila magkasama, want and need. Okay? Kaya yun yung kapag nagkaroon tayo ng clarification or nagkaroon tayo ng idea on how this heart and brain works, then how to add both of them, make them in harmonious of working, then okay na. Kaya kung meron man lumapit sa inyo na pakinggan mo ang isip mo, wag mong pakinggan puso mo, or vice versa, pakinggan mo ang puso mo, wag mo nang isipin. These are negative energy. Okay, bakit? Kasi tinatry niya patayin yung isa lang ang gagana. It will not work that way. Okay? When you talk about yin and yang, that is also the same. The heart and the mind, or the heart and the brain, should always work together. Okay? So, yun ang mga ilan isi-share natin tonight. Okay? Para at least may idea kayo. Ano-ano ba mga pagdating sa ganitong topic? Heart ba o brain ba? And maybe if you have some questions, you can also ask here. Dahil on that part, baka pwede rin natin i-connect yung heart and brain at the same time. Okay? So, I hope these are the topic that we will talk. So, titingnan din po natin lately yung mga inyong mga comment at sasagutin po natin na related to this topic. Okay? If you have any questions not related to this topic, baka po may skip po natin o hindi po natin siya masasagot. Okay? Yun po siya, no? Although yung mga iba po, titignan po natin kung ano po yung mga magiging questions niya po. Alright? So, bago pala lahat, no, batiin ko lang po yung mga iba po nakapasok na here. Yan. Hello, good evening. Riza Cunanes, hello, good evening. Rosalinda Molina, hello po, good evening din po. Emmy Suarez, good evening din. Yeah, Chile Gaspi, hello, good evening. Yeah, long time no see kayo lahat ha. Sorry po, at lately po talaga medyo nagiging busy na po dahil nagkakasabay-sabay na po kasi ilang mga activities. Yeah, so kasama na dyan yung family activities, kasama na rin dyan pati yung sa work related. Kasi lately nga po, kung nakikita nyo po, lately I was also invited with doing feng shui also in different places. So napunta ako ng Cebu, napunta na like Bicol, okay, tapos lately meron pa kumukontak sa akin to go to Japan. Hopefully kumatuloy. Makadalaw lang, hindi pa ako nakapunta ron, okay, pero hindi ko na maabutan si Gundam, sorry. Ayun, pero mga ilang things, so, and hopefully I'm also going to China, so mga ganun, so titingnan din, kasi minsan po yung mga some of my like lately nga when I go to Bora, yeah, that's a vacation, but na-slash na rin pati trabaho, ganun siya. So yun ang mga ilang things, no? Kasi nagkataon nga dahil meron din tayong mga clients dun, and then nalaman nandun tayo, so sabi ko, total, nandun na rin, sige, trabaho na rin tayo, yun. So yun ang mga ilang things, no? Kaya lately din po, medyo hindi rin ako parati na sa store, minsan po lumalabas din po ako, and then lately din po, medyo naubusan po ako ng time din para to do some of the FB Live, kasi minsan po may ibang mga projects ko tumatapat po ng weekend, so minsan Friday alis ako, Saturday, Sunday, and mahirap kasi mag-live po sa labas. Originally, medyo mahirap po. Hanap ng time pag nasa labas na po. Yun. Like yung sa Bora po, ang hina ng signal. Kaya hindi ako makakonect. Ganun po siya. No? Alright. So, yun naman ilang things. Ha? Pero thank you sa always sa pagsubaybay nyo pa rin po. Yan. Parang Paul. Yeah. So, may mga next target tayo. Winnie, hello, good evening. Annalyn Geyser, good evening. Loli Malari, good evening din po. Yan. Renalyn Lopez, good evening din. Yan, and Sharon Salvador, hey, hello po, finally, na-tsempohan din po kita, Coach, sa live. Thank you also, thank you. And don't forget to like and share pala, if you're sharing this Facebook Live, okay, it helps me a lot, it helps also our team, okay, para to connect with more people pa po. Yan, okay, so thank you. Sheena Tamayo, Guillermo, good evening. Algems, good evening. Yan, Chualeng
Yin Diwi, Wang Shanghao. Yeah, good evening also. Alva Sarmiento, anong date ang magandang lumipat ng June? Okay, normally po pagka date selection, you need to acquire the service of date selection, or you can just also buy our book. Yun po, available pa rin po yan sa Shopee natin or sa Facebook, or we can go also sa store po namin para to acquire the book, okay? Ando doon po kompleto yan, may babasa niyo po kung when is the right time para to do mga transfer. And also, hindi lang po bebase sa birth sign nyo or sa inyong birthday lang, okay? Kailangan check mo lahat na kayong mga buong family mo, sino-sino sa inyong mga lilipat, okay? Like kunyari, ako po, pag lilipat ako ng bahay, not only my kasama pati wife ko, pati kids ko. Okay? Kasi mamaya okay sa akin, pero conflict pala sa kid ko, pwede siya magkasakit. Like that, no? So, kaya kailangan nyo po i-check yun. So, if you know how to do it, DIY, you can just acquire the book. Pero if you want our service, we also do date selection service po. Pwede po kayo mag-message sa amin o mag-inquire po for that. Alright? And then, next is the, Rosemary Gales. Hello po, good evening. Nako, good evening po everyone. Nako, sorry po sa GYF, di rin ako late, di masyado naka-message. Pero silent reader po ako doon. Binabasa-basa ko po. Pero, abangan nyo po, we will have a mooncake dice game. Hindi po pwedeng wala yun. Gagawin pa rin po natin yun. Maybe around mga po yan. I'm checking on around end of August to September. Around that time po. Magkakaroon po tayo. Although again, I need to double check kasi August end kasi there's also an invitation for me to give a speech or talk. So, titignan ko po kasi yung mga time. Yan. Pero, i-announce ko po yung sa group po natin. Okay? Yan. Lengay Aguila, hello, good evening. Nice to see you here again. Yan. Okay, Donna Tanael, hello po, good evening. And also for all the GYF, yan. BHV all the way, yan. Thank you also, Donna Tanael. Tita Joy, hello. Yan, Nathan Villoria, hello po, how to connect po with the power bracelet. Power bracelet po, basta number one po, you always use your power bracelet. That's personally connecting you already kasi the power bracelet is programmed, okay, to maximize the energy of your forecast para for the year. So the more na lagi mo ginagamit mo lang po yung power bracelet, like suot mo siya or lagay mo lang siya sa bulsa mo or bag mo, basta malapit sa'yo, okay, it is also working already, okay? Tapos, yun, yung ginagawa natin yun, yung tinatawag nating manifestation, okay? So, very important on that, no? Ate Gracia, hello po, good evening, and thank you always for sharing a lot of articles, positive messages sa ating mga GYF family. Okay, lahat po ng ating GYF family po, tinitingala ka po talaga, Ate Gracia. Sabi na, wow, si Ate Gracia, super sipag po sa pagsasend po ng mga different messages, articles. Okay, thank you for sharing that. Aleli Taleon, hello po, good evening. Yan. Marivic de Guzman, hello po, good evening din po. Jake Andrews, yan. Good evening po, tagal na po kayo hindi nakapag-live. Oo nga po. Nakapag-live ako last week. Ano po yun? About din sa May. Hinabol ko po, no? I hope kung hindi nyo pa po napapanood, please watch it. Here lang po sa Facebook po natin. Facebook page natin, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. Nilabas na po natin yung Hello May. Okay? You can also watch it sa ating YouTube channel, Coach Johnson Chua. Okay? Yan. Oy, paring Manfred, hello, good evening. Grace Junio, hello po, good evening din. Yeah, paring Manfred, gawa tayo ng get together. Christine Andaya, hello po, good evening. Milagros Maige, good evening. Yan, thank you also Ruaya Joanna. Yan, namimiss nyo po. Yeah, thank you po. Ako rin po, namimiss ko talaga mag-FB live po. Sabi ko, naku, kailangan full energy tayo ngayon. Oo, sabi ko, naku, pagpatak ng 40, talagang naramdaman ko po na teka lang, dumadami na ba yung puti ko sa buhok? Tumatanda na ba ako? Minsan maaga akong inaantok na. Dati tuwan-tuwa ako from 9, natatapos tayo ng 11, 11:30. Ngayon pag 10:30 lang, grabe, inaantok na ako yun. So, yeah, so yun yung mga ilang kalaban ko po ngayon. Yan, okay. Tita Joy, kailan po kayo punta ng Japan? Wala pa pong schedule. Hopefully po. Yan, hopefully po. Tatry natin mag-check po. Lisa Balansa, gila po, good evening. Yan, Noel Parinya. Ay, kumusta Kuya Noel? Yan, okay, kumusta po? Yan, last time lang po dumaan si kapatid po, nagpagawa ng mga bracelet. Yan, Marivic Azulis de Guzman, hello po, good evening din. Yan, shout out to Ruaya Joanna, hello po, good evening. Marites Choi, hello coach, okay lang po ba lilipat bagong bahay
sa June 8. Yung nga lang po, sorry, I need to use the book if ever, mga ganun po. So, yun po, may competition po siya, no? Date selection is not free. Okay? Date selection po kasi is a service po siya. Opo. So, kaya kung gusto nyo po palaman yun, you need to ask po talaga sa atin sa Facebook Messenger, or pwede po kayong also inquire sa amin sa store. Okay? Parang ganun po. At pwede po natin gawin yung kahit online lang if you cannot go to the shop. Okay? Yan. Nathan Villoria. Yes. Opo. Dadalhin ko po ito sa barko. Yes. Pwede po. Mga charms po basta laging dala-dala. Okay? Nick Fifeder. Hello po. Good evening. At sa lahat po ng viewers. Good evening din po. Yan, and Rene Vayesha. Yan, hello po, good evening. Yan, thank you for clarification. Question po, if the power bracelet, in order the power bracelet to work better, would you then ensure that you know what you want and need first? Yes. Yeah po. That is why I'm giving some of mga articles and teachings about how manifestation works. Kasi the purpose of the charms is more of ano lang sila, booster. Okay, ito po medyo lilinawin ko po. I think nabanggit ko na yun sa mga ibang FB Live ko. Also dun sa YouTube channel ko, yung one of my topic, yung all about charms. Okay, binanggit ko po dun. Okay, kasi when you talk about feng shui, we talk about the principles of how the Chinese metaphysics works. We talk about the principles of how energy, how we can measure it, how we can parang distinguish positivity and negative energy. Okay, yung dalawang yung yin and yang. Okay, pero pag sinabi mong feng shui charms, it's totally a different energy. Okay, different teachings, okay? Different topic, different chapter. Okay? Parang 'di ba, parang sa atin nung nag-aaral po tayo ng mga like sabihin natin sa health natin. When we talk about like yung ating health, okay, sa mga doctors, inaalam natin is kung ano yung mga like yung how we call it, yung mga kailangan natin mga precautions sa health natin, 'di ba? Yung mga kumbaga ba ano yung mga findings sa atin, yung mga ganung klase, at ano yung pwede natin gawin. Example, kung medyo mataas ang sugar mo, diabetic ka, so dapat mas more less na yung sugar, mas wag mong kainin to, lifestyle mo baguhin mo, kailangan maaga ka matulog, mag-work ka maayos, mga ganun. So, 'di ba, these are the lifestyle that changing. Okay, so this is also how feng shui works. Pag nalaman mo yung negative and positive, what are the things that you can do? Like sa bahay, kailangan mag-declutter ka. Okay, pag doon naman sa personal birthday mo, kailangan kilala mo yung sarili mo para tama yung ginagawa mo, 'di ba? Kung introvert ka ba, extrovert ka ba. Okay, so yun mga ilang things, no? Kaya nga meron tayong tinatawag na life reading, right? Parang ganoon siya. Pero when we talk about ano na, 'di ba? Paano kunyari masyado na mataas yung sugar ko, hindi ko naman totally kaya gawin lahat ng ma-change yung lifestyle ko. So, ano yung mga pwede kong gawin? Diba? Then, kailangan mo na kumain ng gamot. Okay? For some maintenance, para bumaba din yung sugar, makontrol. Yun ang Lucky Charms. Lucky Charms serves also like a medicine. Okay? So, in short, kahit na kumain ka ng mga gamot, pero kinakain mo pa rin lahat ng bawal at hindi mo pa rin binabago yung lifestyle mo, still, bibigay din yung gamot. Hindi ka rin niya kakayaning matulungan. Same also with the Lucky Charms. Okay? Charms are made to help you so you can help yourself. Okay? The charms is not the one who gives you the good luck. Okay? Yan ha. Makinig po kayo maayos ha. I think marami rin po kayo mga napapanood po sa mga different like sa mga YouTube or other masters or something. They always give you promises about that the charms can give you this, the charms can give you that, parang ganun po. Hindi po tayo ganun, okay? Kasi pag ganun po ako, then I'm also selling. I'm just being a commercial person lang. Okay? Dito po ang style ko, I don't sell. Okay? I need to know what you need. I need to know what you want. Then that's the time I can customize kung ano yung babagay para sa inyo. Diba? Parang ganun siya. So in short, para ako nagsiserve as a doctor, okay, para ko kayong dinadiagnose, then after that, magbibigay ako prescription ng gamot. Okay, parang ganun. Like yun yung mga power bracelet or charms. Ganun siya. Kaya may mga iba po nagtatanong lagi sa akin. Sabi nga, Coach, kaso this year parang hindi ako okay. Ano ba yung best lucky charm? Lagi ko sinasabi, number 1, power bracelet. Bakit? Kasi yung power bracelet, yun yung parang flu vaccine mo for the year. At ano yung reading mo? Yun yung forecast. Yun yung sinulat ko doon sa libro ko.
Ganun siya. So, kung ano yung forecast mo for the year, that is your diagnose. Basic diagnosis yun. Okay? Like nakasulat ko, nababasa nyo nga po sa book ko, di ba, sinulat ko, lack of water, too much fire, that's why we will gonna have like El Nino. Ngayon, nagsasuffer tayo sa mga heat things, mga ganun. Then, if you're not aware on it, di ba, doon nagkakasakit na tayo. Pero kung aware ka doon, di inom ka ng tubig, dinadehydrate mo rin yung hydrated ka parate, di ba, doon pa lang sa lifestyle niyo, nababago mo na yung energy mo eh. 'Di ba? Then sakto meron ka pang bracelet, kino-control yung emotions mo, kino-control yung mindsets mo, yun. Then doon mababago yung energy mo. Okay? So yun, that's how the charms works. Charms is not the one who give the good luck to you. Yes, it attracts energy. Yes, it balances energy, but it doesn't attract the good luck to you. You are the one who's making the good luck. Ang trabaho lang ng charms is to extract that, to magnify that. Parang ganun siya. So in short, ikaw yung pinapalakas niya para makuha mo lahat ng gusto mo. Eh ang tanong, kung wala kang target goal, ano gagawin ng charm? 'Di ba? Alam mo parang andyan nga lahat yung gamot mo pero wala ka namang goal magpagaling, 'di ba? Hindi mo rin sila kakainin, so hindi mo rin magagamit. So hindi sila mag-a-align. So for it to align and to see yung mga results that you want to see, that's what we call manifestation. Okay? Lahat tayo may goal sa buhay. Problema, hindi tayo lahat uma-action sa goal natin. Kaya kailangan is ma-manifest natin yon. Kaya nga yung goal with a positive mindset is equal to manifestation. Okay? Yun ang, kaya nga mga heart and brain yung pag-uusapan natin. Di ba? Parang ganun siya. So yun ang mga ilang things na kailangan maitugma po natin. Right? So yun po. So mga lahat po ng mga nakikinig po, the power bracelet, mga ano man yung mga charms, kahit hindi po galing sa akin, kahit sino po, kahit saan po galing yan. Lahat po ng lucky charms, ang trabaho nila is to help you so you can help yourself. That is why medyo mahirap bumili lang ng lucky charm nang hindi mo alam because you're just going to a pharmacy, just buying all the medicine that you don't know kung talaga babagay sa'yo or not. Nagsi-self-medicate tayo. Parang ganun siya. Although yung nga lang, marami kasi mga false na teachings din minsan kasi may iba over pangako eh, 'di ba? Kaya ang problema lang, the different lang, hindi sila nagsusulat ng no therapeutic effect. 'Di ba? Parang ganoon siya, like parang this tea, pag ininom mo to, tanggal ang cholesterol mo. Tapos pag binili mo na siya, nakasulat no therapeutic effect. 'Di ba? Parang ganoon. So in short, marami din po disclaimer. Hindi po porket pag binili niyo po yung lucky charm, automatically susurtain kagad din kayo. It takes time, it takes the energy. Minsan depende pa kung yung charm. Like yung piyaw, daming nag-craze dyan sa piyaw na yan, pero ang dami rin mga nagkamali ng practice. Okay? After nila napanood yung sa YouTube ko yung All About Piyaw, doon nila na-understand na parang, nga no, ganun pala siya, no? Yun. Kasi ang problema po, may iba po mga teachings, medyo na-over pangako kasi si piyaw. Yan, medyo marami nalilito. So kung gusto nyo po ma-understand pa yung iba, try to watch yung sa YouTube channel ko, try to watch all my videos there. I'm much more of an educator, motivator, inspirational giver. Okay, I'm not totally a vlogger. Okay, kasi kung vlogger ako, 10 minutes lang tapos na. So ginagawa ko doon, no, it takes like an hour and a half. So sana kung may oras kayo, try to watch it, listen to it, okay, para mas marami kayong matututunan. Okay, mga do's and don'ts, lahat tinuturo ko po doon. Okay? Right, so going back to the topic, okay, medyo na-segue na po tayo bago ko po sagutin yung mga iba po, alright? Okay, so total, binanggit na rin natin about manifestation. Okay, so sabi nga natin, heart and mind. So, try natin i-connect, no? Sino ba mas more ang papakinggan natin? Yung heart ba natin o yung brain natin? Okay, so brain is also the mind, right? Parang ganon. So, sabi natin, in biomedical, syempre, the brain is the one who's controlling the heart. Okay? If the brain died, the heart also died. Parang ganun siya. Pero by terms of energy, sometimes it's a little different. Mas malakas ang heart than the brain. Okay? Bakit? Kasi ang emotion natin is much more stronger, okay, than do sa mind natin. Our EQ is much more stronger than our IQ. Okay? Yun yung tinatawag nating driving force. The driving force is your heart. Okay? Yun siya. So, in short, most of the time, meron tayong tinatawag na I want this, I want that. Okay? Every time pag narinig mo yung want na word, yung heart mo yung gumagana doon. Okay? Pero yung brain mo, siya yung pwede niyang ituloy yung manifestation kasi siya yung gagawa ng plano, siya yung mag-iisip kung paano mo siya ma-execute,
kung sino yung mga tamang taon dapat mo lapitan, ganun siya. So, the brain is the one who's structurizing. Okay, ganun siya. That is why ang heart is much more of a yang energy. Okay, ang brain naman is much more of a yin energy. Okay, ganun siya. Kasi pansinin mo, pagka nag-I-want ka, ano nangyari sa katawan mo? Oh, I want this, I want that. Lumalaki mata mo, lumalaki yung mukha mo, or yung aura mo, o so, mukha din talaga no? Pero possible yung mukha mo lumalaki din kasi talagang gaganon ka na parang, alam mo, parang gusto mo mag-explore, gusto mo tumingin, na-amaze ka, di ba, parang gano'n, no? Sorry pag masyado ko exage. Pero I'm trying to, visualize, okay, kung paano ba ma-excite or paano ko gamitin yung heart ko. Okay, so parang ganun siya, di ba? Kaya punta ka sa isang bagong lugar, nag-travel ka, na ganito pala yung Japan, naku, di pa kasi ako nakarating doon, so parang ganito yung Japan, ganito ba yung Hong Kong, parang ganun, alam mo yung na-amaze ka it's about the want, it's not about the need, tama? Bakit? Pero sino sa inyo pagka-travel, meron kagad need, di ba? Wala more on I want first, I want what I want to do. What I want to do. That's my driving force. So now I know what I want, what I need to do na. Okay, yan na. Doon na papasok na inyong, tignan mo, pag may need ka na, anong ginagawa mo? Jot down mo na yung notes, tama? So anong mangyayari? After mo want, then need. Want, then need. Want, then need again. Napansin mo? So what happened? Want, yang energy, positive energy, growing energy. Need, yun yung biglang mag-structurize, maging yin yung energy. Okay? Mag-absorb ka na ng energy. So, yun yung example nun. Okay? Naku, teka lang ba, may mabusan ako ng battle. Dito pa naman ako sa part ng excitement ng kinikwento ko. Okay, charge ko lang sandali. Yahay! Alright. Okay? So, yun ang example lang. Want, then need. Diba? Yun yung tinatawag ng yin and yang. Okay, every time, ang buhay natin is always yin and yang. It's always about the connections of the two. Okay, and it's more about understanding. Okay, hindi mabubuhay ang yin na walang yang. Hindi mabubuhay ang yang na walang yin. Okay, if you research some of the theoretical or principles about yin and yang, example, when you talk about light, light is yang, dark is yin. Okay, morning is yang, evening is yin. Boys or man is yang, women, girls are yin. So, parang ganun siya. Okay? So, yun ang mga ilang things, no? Na in-understand natin. Okay? Ngayon, ang ginawa ko ngayon, heart is yang, brain is yin. Okay? And then, don't versus them. Madalas natin sinusulat versus kasi lagi tayong tinuturuan paano mag-choose ng isa. Okay? This is how the Western mind thinks. Okay? Yin and yang. Okay? Or yin or yang. Okay? Parang ganun siya. Pinapapili ka. Okay? Choose from this category. Choose 1, 2, or 3. Yan. This is how the Western mind teach us. Okay? Now, let's go to the Eastern mind. Okay? Okay, the Eastern mind. Kasama tayo dun Asians tayo. Okay? Pag sinabi mong Eastern mind, is we try to see it as a whole. So, there's no such thing as yin and yang. There's only yin-yang. Napansin mo? Walang end. Bakit? Kinonek na kasi yung dalawa. Pag sinabi mo kasi yin and yang, there's two different entity on that part, right? Pero when you say yin-yang, you connect both of them. That's the only time na magro-rotate na siya. Okay? That's how it works, ha? Yin and yang, pag kinonnect mo, yin-yang. Okay? Heart and brain, heart-brain. Diba? Parang ganun siya, i-connect mo. So, titingnan mo yung sa part ng middle kung saan sila magko-connect at paano mo sila papawork together. That's the only time na makikita mo yung result or manifestation that you want. Okay? Kaya nga ito joke ko nga lang kanina sa mga anak ko kanina sa kids ko Ito tignan nga natin kung sasagot kayo. I hope everyone try nyo pong tignan natin kung ilang makakasagot. Baka 5 lang tapos sasagutin ko na rin. Okay? Imagine this, okay? Naglalakad ka sa eskinita or sa kalye, like that, no? Then may nakita kang pera sa sahig. Merong 1,000 pesos, meron din 500 pesos. Okay? So now, it is a form of an opportunity kasi dumating yan, di ba? Okay. So may 1,000, may 500. So, sa inyo, ano mas kukunin nyo? Yung 1,000 o yung 500? Tingnan po natin kung may sagot po kayo. Ano ang pipiliin nyo? Kung kayo po yung naglalakad kayo sa daan,
Okay? Sino mga sasagot ng 1,000? At sino ang sasagot ng 500? Yan. Tingnan nga na po natin. May mga sasagot ba? Sean Tan, vote. Ma Teresa, Narciso, Dulce, vote. Yan. Marife, sila Lily, sino to? Jovi, vote. Sharon, vote. Okay, si Lily C, sabi niya, no, yung 1,000. Isa also say 1,000. Some other they call it 1,500 daw vote. Okay, alam mo nakakatawa, di ba? May iba, some of you is say vote, may some of you say 1,000, may iba sabi sa inyo 500. Okay, the time na sinabi kong mamili ka 1,000 or 500, so you're gonna choose. Di ba? So sometimes the Western mind let us choose also A or B. Pero yung pala, sometimes you don't need to choose. You just get them both. So, congratulations po sa lahat po nagsabi ng both. Okay? Kasi, minsan, hindi mo kailangan mamili. Minsan, baka kaya mo palang kunin yung pareho. Okay? So, that's also the answer on that. Okay? Kaya sabi nila, ba't ka pa mamimili ng 1,500 kung pwede mo namang kunin pareho? Okay? That's also the same. Alam mo yung marami po nagtatanong sa atin, what is much more important? Health or wealth? Diba? Health or wealth? Nung ginamit yung or, you are forced to think and to choose separately. Okay? Think separately and choose separately. Either you're gonna think health, some of you may be sasabihin health, some of you may be sasabihin wealth. Okay? Pero ang question is, do you really need to choose? Why don't you get both? So, hindi pala importante ang health or wealth, kung hindi, ang importante is health and wealth. Both. Okay? So, that's also the same with the yin and yang. Kasi yin and yang is hindi mo pipili ng yin and yang kung hindi kukunin mo both yin yang. That's also the same. Ganun siya. Kaya nga last time meron ako isang client, sabi niya, John, naguguluhan ako, coach. Gulong-gulo ko. I don't know if I want to start this business but I cannot let go or forego of my career. So sabi niya, ganun. So ang problema lang, if I do my business, I need to let go of my career, parang ganyan. Or if I focus more on my career, maybe hindi ko na kayang gawin yung business. Ganun siya. So, na-force ngayon siya to think. Bakit? Kasi maybe may mga mentor siya or may mga friend siya or someone na nagsabi sa kanya that you cannot do both. Maybe you can need to choose one. Okay? Pero for me kasi, sabi ko sa kanya, number one, you need to have a clarity of what is the want that you want. Okay? The goal that you want. Then, find it on the center. Baka hindi mo naman kailangan mamili. Baka you can do both. Ano bang business yung gusto mong gawin? Okay? At ano bang career ang meron ka? Okay? So, ang tanong ngayon, baka nga nasa position ka na that you're also delegating your job to other people. Meron ka ng mga downlines mo. Diba? Then, huwag ka na magma-micromanage. Maybe you need to practice now how to become a team leader and start delegating your work. So, much more of you're not working for your time na. Okay? The time is working for you na. Diba? Babaliktarin mo na siya. Then, dun sa business na yun, dun ka na mag-i-invest din ng time. Maybe you need also to have like network or connections. Maybe you need also to invest sa mga better people, greater people. Then on that part, at least, di ba, mas less yung, yung mga pressure sa'yo. Di ba? Then magugulat ka na lang, bandang huli, meron ka ng career, meron ka pa business. You don't need to choose pala. Di ba? And then, at the time na talagang lumaki na yung negosyo mo at kaya na niyang saluhin yung career mo, then that's the time maybe you decide that if you want talaga to forgo na your career. Diba? So, you don't need to really choose one. Okay? Sometimes you can do both. You can get both. Kailangan mo lang talaga magkaroon ng clarity of understanding your mindset. Okay? Yung manifestation. Ano ba yung goal na gusto mo? Ano ba yung wants na gusto mong mangyari? Diba? Ngayon, kung iniisip mo lang, kaya nga ito marami nagkakamali. I want to do business because I want to earn more profit. Okay. Pag ganun ng mindset mo, then yes, maybe you can earn profit but not more profit. Maybe you can be a wealthy person but not totally a tycoon or something like that. No? Bakit? Kasi much more of iniisip mo lang is just to earn money lang. Okay? Doing business is not always about making money. Doing business is more on making a cause. Okay? Making a cause. What is your mission? Kaya nga, di ba napansin mo most of the corporate, meron sila mga tinatawag na taglines. Di ba? Meron sila mga tinatawag na mga mission and vision. Okay? So, itong mission and vision na ito is napaka-importante. Okay? If you are doing a business without a mission, vision, without a tagline, then you're just making money.
but it's not for long term. And it's not passable. You cannot pass it to the next generation. You cannot also share to others because there's no motivation or inspiration around that. Okay? Hindi mo siya kaya totally. Nagbebenta ka lang. Maybe mabenta ka kasi mura lang siya. Tapos na. Pero you're not giving a certain message to that person. Kung bakit nila kailangan gusto yung product mo. So parang ganun siya. Okay? Kaya napaka-importante. If you want to do business, be sure that meron ka talagang cause for it. Ano bang gusto mo mangyari? Maybe I want to have this best product so I can help more. Tapos 'di ba kahit sabi mo paano yan? Anong best product kung binebenta ko semento lang? 'Di ba? Anong sasabihin ko sa semento? Kami pinaka the best na semento, ganun lang or what? Anong klase? Hoy, alam mo ba, yung SM na yan, nung tinayo yan, lahat ng sementong ginamit dyan, yun yung semento ng aking galing. Kasi nagustuhan nila yung quality ko, not because of mura lang, but also the best quality. Na kaya niyan tumagal kahit sa maulan or what. Di ba napapansin mo? It's like parang your baby product and you're very proud of it. Kahit nasabi mong semento lang siya. Kahit nga toothpick lang siya eh. Uy, di ba? Napansin mo lahat ng toothpick na produkto ko, ilang ngipin na ang kanyang nangawi. Di ba? So, parang there's something that makes you drive the energy rin. Not only just for making money, but you're also making some of difference. Okay, so like that, no? So, I hope for those of you who are doing business or thinking of doing a business, lagi niyo po isipin yun. Kaya nga, for me, ako lagi ko tinatanong, what is your tagline? Because your tagline, ito yung something na much more important. Okay? Like sabi nga nila what makes banking industry, di ba? When we talk about banking industry, merong BDO, merong BPI, merong Metrobank, di ba? Marami sila eh. Okay, pag tinanong sila, ano ba business sila? Banking industry. Banking industry is just industry. Okay? That's the industry of business industry, in short. Okay? Anong business nila? Financial? Mga ganun? May mga investments like that? No, that's their product. So, anong business nila? Ayun na. Doon na papasok yung mapapaisip ng tao. Kung ano nga ba yung business nila? Yung business nila is your mission and vision. That's your tagline. So, si Metrobank, which is dati, sila yung sikat na sikat kasi you are always in good hand with Metrobank. Kinokontrol, di ba? Kasi dati ang tao kasi conservative. Gusto makontrol yung savings. Kaya you are in good hand with Metrobank. Then biglang sinabi ni BDO, no, we find ways. We find ways to make your money grow more or something. Diba? Kaya medyo dun sa part ng yun, maraming naging malaro ng isip ngayon. Diba mga millennials ngayon, the Gen Zs ngayon, they're very competitive. Okay, they're very talagang pushing through sila no? Pagdating sa investment. Okay, talagang very sila, hindi naman totally wild pero very adventurous in a way, no? Very adventurous, okay? Yun siya, no? So that's why sometimes gusto nila makita yung different opportunities, mga ganun. Kaya, di ba, biglang ang bilis ng shoot ni BDO, parang ganun siya. So, sometimes, this mga taglines na to also changes your energy. Di ba? Parang ganun siya. Like example, if you're thinking, saan ba ako pupunta para kumpleto na? Lahat nandoon na. Okay, then punta ka SM. Bakit? Di ba? We got it all for you. Di ba? Parang ganun. So, in short, ano rin ba yung magiging message niya? Di ba? So, yun naman ilang things. Anong tanong? Saan nanggaling yung message? Nanggaling ba siya sa isip mo? No. Nanggaling siya sa puso mo. This is something that you want to share to your clients. These are the things that you want to share to the heart of different people. Like Jollibee, Chicken Joy. From that one, kaya lagi nagiging number one si Chicken Joy. Kasi when you talk about joy, joy is something to do with your heart. Okay? Our brain never have a joy. Never nagkakaroon ng joy ang brain natin. Okay? Ang nagkakaroon ng joy yung heart natin. Because the heart tells us yung satisfaction. Okay? Hindi yung brain na nagsasabi ng satisfaction sa atin, yung heart natin. Okay? Kasi doon mo masasabi na satisfy ka talaga. Your heart, your brain sometimes limit that nga eh. Diba? Kunyari, makakuha lang ako 5, siguro masaya na ako. Okay? Nung nakuha mo yung 5, sige, I force myself that masaya na ako. Kasi I control myself. Diba? Pero nung sa heart mo, kung nakuha mo yung 6 or 7 or 8, wow, super happy ako. Diba? Yun yung sinasabi ng heart. Kasi yung satisfaction, contentment, nandiyan siya minsan. Although yun nga lang, marami rin poison to the heart. Kasi ang jealousy, envious, is also the poison of the heart. Okay? Yun yung three major poison of the heart. Yan, si envious, okay, envy, jealousy, tsaka fear. Yan. Fear, siya po yung tumitira or sumisira ng ating confidence. Through fear, we doubt. Okay? The time that we doubt, nawawala yung trust.
Ang hirap kumilos pag wala kang trust. Kasi magiging one-man island ka. Okay? Diyan yung time na medyo magma-micromanage ka. Kasi hindi mo maipasa lahat. Kaya nga with that, you are limiting yourself. Hindi ka lalabas sa safety zone mo, matatakot ka, then hindi ka mag-grow. Okay? Doon ka parate. Envy, yan, syempre from the word envy is what? Na-envy ka sa meron ng iba. Tama? Parang ganun siya. Okay? Ano ba yung difference ng envy and sa jealous? Okay, although I think sa ibang explanation, they're the same. Okay? Pero for me kasi, envy maybe is something to do with products at or something tangible, mga ganun. Okay? Or maybe something na nakikita natin. Okay? But jealousy naman is more on emotional. Okay? So parang alam mo may mga tao na jealous ako sa kanya eh. Oo, kasi sikat siya, kilala siya, parang ganun, nilalapitan siya parati ng ibang tao, at ako hindi, ganun. So, nag-jealous ako on that part, okay? So, through jealousy, may tendency pwede akong manira, okay? Pwede ko siyang siraan na lang para bumaba siya sa level ko. Yan, mga ganun siya, no? So, that's what the jealous doing, okay? Minsan, mas lalo na kapag, alam mo yung may mga tao na, alam mo yung parang, nade-deprive yung self nila, ginagawa nila, inaapakan nila yung iba, okay, para lang sila yung umangat, okay. Yan, maraming tayong ganyan sa social media, okay, kaya medyo mag-ingat kayo na sana hindi po kayo kasama dun, okay. Don't do that, kasi part of our DHV is think positive, feel positive, and act positive. So if you act negatively, automatically you're not practicing the manifestation. You are doing the kabilang side ng manifestation, okay. You're doing the negative side, okay. So be careful on that. Kaya nga medyo mag-ingat kayo when you're doing typing also sa social media kasi pwede mag-backfire lahat din yun sa'yo. Okay? Envy naman is because of you want something that other people's want. Okay? May tendency you become also a theft. Okay? Or pwede nga parang, alam mo, yun, dyan yung papasok yung mga, mga manuloko, scammers, magnanakaw. Okay? Kasi hindi ka naman nila kilala eh. So, hindi sila jealous sa'yo. Pero gusto lang nila magkaroon ng something na meron sila, meron ng iba na gusto nila meron sila mas marami. Yun. So, the envy naman force you also to make some that kind of actions. So, yan. Kaya ingat kayo dyan sa tatlong yan. Yan ang mga negative para dito sa heart. Okay? At yun yung time, once sa pag nagkaroon ka na ng envy, jealousy, tsaka fear, yan yung aakit na ngayon siya to the brain, what are the things that you need to do? Okay? Yan siya eh. Na-envy ako, kaya magnanakaw ako. Jealous ako, kaya sisiraan ko na lang siya. Fear ako, kaya hindi na ako kikilos. Gets mo? Yung actions, si brain yung magsasabi. Because of the negative of the heart. Kaya nga number one, you need to fix your heart first. Number one, you need to fix your yung emotions muna. Kaya na, mas malakas ang driving force nito. Okay? Yan siya. No? So, alam ng brain mo anong tama, anong mali. Pero ang nagbubulag nun is yung puso natin. Because yun yung driving force natin. Okay? Kung positive yung heart mo, then you always think the perspective of positivity. Pero pag negative yung heart mo, then you are doing the negative side also. Kung marami kang puot at galit, kung baga ba konting bagay lang, suntukin ko na kaya to, upakan ko na kaya to. Okay? Pero kung positive yung heart mo, ay, ayaw mo na. Okay lang yan. Kasi forgiving naman ako eh. Hindi naman ako masyado maliit na bagay para patulan, di ba? May mga ganun tao, di ba? So, there's always two kinds, okay? Hindi ibig sabihin nun na takot ka o duwag ka. No. Because of you just understand lang what are the right choices. Remember this, every moment is a moment of choice. Diba? You always have a choice of like doing the good thing or doing the bad things. Like that. There's no such thing as good and bad person. Okay? There's only good and bad intention. Yun lang. Tandaan niyo lang po yan. Okay? Kaya hindi po tayo pwede maging judgmental. Wala po taong masama. Wala po taong mabuti. Pero every moment, every situation, every decisions that we make, okay, yung intention po, nandoon po yung lalabas. Okay? So, kunyari lang, I want to help people, but my intention kasi is I just want to get thing. So, medyo may corrupted mind ako, then, yeah, I have a negative intention. Even I'm showing I'm helping, but still I have negative intention. So, yun yung mga ilang things, no? Intention pa rin po yung pinakamalakas. Alright? Yun, no? So, kaya, yun po, no? Tignan po natin. Ito, may mga ilan ako mga sinulat here. Baka kung may mga questions lang kayo. Yan, no? Aligning the heart and the mind. When you talk about need and want, so sinabi natin kanina, no? Want is the heart. Need is the brain. Okay? When we talk about, like, when you think on things, and when the time that you realize,
'di ba? Or reading and understanding, 'di ba? Parang ganoon siya, 'di ba? Lahat naman tayo kaya naman natin basahin yung libro eh. Pero hindi naman lahat tayo na-understand yung libro. So the time that you read it, okay, your brain is the one who's working on it kasi tinatry mo i-analyze. Pero ang nag-understand doon, nagkaroon ng clarity is the heart. Okay? Yun ang mga ilang example. Okay? So the brain think, the heart realize. Okay? So yun din, napaka-importante ha, kailangan ma-combine mo yung pareho. Hindi tayo pwede puro realization na walang thinking, hindi rin tayo pwede thinking without realization. Okay? Yan. And then your brain gives the intuition, your heart naman gives the gut feel. So sino sa inyo mga nakakaramdam ng gut feeling? Alam mo, parang, alam ko mangyayari to pero hindi ko alam paano ko explain. Heart yun. Diba? Kaya mapansin mo, every time pag gumagawa ka ng ganun, what is your action? Alam mo yung gut feel ko kasi, napansin mo, sino sa inyo madalas ng ganun magsalita? Every time pag sinasabi niyong word na gut feel, your palm of your hand touching yung dibdib niyo, which is your heart. Diba? Imagine nyo lang ngayon, meron kayong gina-gut feel. Alam mo, gut feeling ko talaga, alam mo, tingin ko, parang Gary V lang no? Diba? Touching heart. Always touching heart. Diba? Parang ganun siya. Pero when you think, ano nangyari? Okay. Diba? Parang ganun siya. That's the time you touch your brain. So, the time that you think, and the time that, I realize. Okay, yun na. Na-realize mo na siya, ito na yung heart. Okay? Yan. So, intuition and gut feel. Yan o. Gut feel, intuition. Intuition kasi is, parang ano yan how we call it? Hindi siya totally psychic ability lang ha. Kasi maraming realm pag titignan natin yan. Pero example lang, I'm a stock player, okay? I'm a trader. Okay? Minsan may intuition ako kung tataas siya, bababa siya. Pero may basis ako of the charting, may basis ako sa mga balita, parang ganun siya. So yun ang mga ilang things. Gut feel naman, wala akong basis. Basta feeling ko lang ganyan mangyayari. Okay? So gut feel, intuition. Okay? Ito, di ba may sabi ng iba, brain, stop. Heart, go. Okay? Do you believe this? Okay, sa heart madalas, go. Sa brain, nandoon yung nag-stop. Pag gusto mong isang bagay, go! Ay, teka lang. May budget pa ako. Ayun na, nag-isip ka, di ba? Nung nag-isip ka, nag-stop ka. De, pero gusto ko kumain yan Bahala na. Go! Di ba? Oo. Ay, teka lang. Baka mukhang malayo yata yung lugar. Teka lang, mapupuntahan ko ba siya? Ayun na, nag-isip ka na naman. So, every time when you think, you stop. Okay? And every time you want something, you go. Ganun siya. So, ang tanong dun, do you need to choose? No. Balance both of them. Okay? Hindi ka naman pwede go lang ng go, madadapa ka dun. Okay? Mauubos yung pera mo dun. Maluluto ka, parang ganun, no? At hindi naman pwede puro stop, kasi yun yung tinatawag natin analysis paralysis. Okay? Always stop ka lang lagi sa kaka-thinking and no actions. Okay? Kaya yun ang importante. You need to balance the stop and go. Okay? Which is your brain and heart. Yan. Kaya nga, di ba meron kanta, yung, ito, sinulat ko ito My head says gone, find the door. My heart says I found you. Ano to parang kanta ni, falling ba? Diba? Yun. My head says gone and find the door. My heart says I found you. And now I'm falling fast again. Diba? Yung kanta. Kumanta pa no? Yun. Pero, di ba may point Sabi kasi ng heart mo, yung sinabi ng ulo mo, no, mali na to. Pero yung heart mo, sinabi, gusto ko pa rin. Do you know, before I continue, I just share one of my success story also. One of my client, I'm sure kung nakikinig siya ngayon. She's not here sa Philippines, she's from US, okay? And meron siyang partner na foreigner. Nung time na yun na nagkaroon ng problem sila, nagkalabuan na, okay? Nung time na yun talaga is, papunta na talaga, out na. As in, kinukuha na ng foreigner yung mga gamit, alis na siya, and things. Yun. So, siya naman, dumating na rin yung point na, syempre, parang given na, okay, nandyan na. So, sige, out na tayo, kanya-kanya na. Ganun. So, pero umiyak siya nung kausap ko. Then, sabi ko, okay. So, sabi ng isip mo, stop na. Kasi hindi mo alam saan papunta Okay. Pero ang tanong, ano ba gusto talaga ng heart mo? Alam mo, sabi niya, mahal ko pa rin. Gusto ko talaga. Ganun. So, kung gusto mo, total, you have the courage. Where is the courage? Courage is here? No. Courage is heart. Okay? Courage is on the heart. Total, meron kang courage na para iwanan siya.
baka meron ka rin courage para ayusin muna bago iwanan. 'Di ba? Parang ganun yung tinuturo ko rin sa mga ibang client ko, 'di ba? I think kung some of you nakikinig sa akin yun na narinig din na rin to. Total may courage ka na rin mag-resign eh. Eh di magkaroon ka na ng courage para humingi ng raise. 'Di ba? Eh kung ayaw talaga bigay, di mag-resign ka na. 'Di ba? Nag-gets yung point? Oo. So parang ganun siya. Total may courage ka na rin gawin yun eh. Bakit hindi mo na lang muna gamitin yung courage na yun to do something first? Eh paano na yun, yung time na yun pala, nung time na nag-resign ka na, yung pala yung time na yun, bigla naka-align ka na pala for some raise, from some promotions or things, di ba? Yun siya. So, total nandoon ka na rin pala eh. Gawin mo na rin siya. Like, meron ako isang, client din natin, nung sinabi ko yan, yun, lumapit talaga siya. Nagkaroon siya ng courage, kinausap niya. Eh kaso, wala talagang plano para sa kanya, yun, nagkaroon na siya ng courage to find others. At least, aalis siya ng no regrets. Kasi alam niya na, nasa ceiling na siya here. Wala nang next line or bibigay pa sa kanya. Eh kaso, meron siyang offer na nakuha na much more better. Meron siyang iaakyat pa. Yun. So, nagkaroon siya ng courage to transfer. Okay? At least, aalis ka rin ng walang puot, walang galit, walang regrets, di ba? You're very thankful. You know, for me, as much as possible, be grateful of the things wherever you go. Even may mga failures, things na mga nangyari doon, marami ka pa rin mga nakuha eh. May mga learnings ka pa rin nakuha. Yes, you nakapag-contribute ka, pero meron ka rin mga nakuha. Imposibleng wala. Okay? All experience is a very important memories. Okay? Part ng growth natin yan. Kahit na super bad experience, more bad experience, more harder. Okay? Na nangyayari sa atin. Tama? Kung imagine mo, kung ang buhay mo lahat binigay na sa'yo, wala masyadong hardship, malamang nadudun ka lang, hindi ka na lalaki. Diba? Kasi sobrang na-content ka na, masaya-masaya ka na. Pero because of all the hardships that meron ka pinagdaanan, kaya parang na-accept mo rin at parang gusto mong mas more lumaki pa. Diba? Mas more lalakas pa yung foundation natin. So, yun yung mga ilang things. No? Kaya, yung courage na yun, pwede na natin gawin. Alam mo, doon sa courage ng yung client ko niyon, kinausap niya yung husband niya. And so far, napakasaya lang kasi they're together na again. I know this doesn't happen to everyone, but I'm very happy for them na nangyari ulit yun. And sobrang tonto ako kasi madalas ko rin, kasabay rin nila ako, naka-friend sila sa social media, so every time pag nakikita ko magkasama sila, I'm very, very happy, di ba? Kasi kung tutuusin, it's not common for everyone, it's not easy for everyone. Okay, different people has different feelings, okay? Maybe kahit ako, pag nasa paan niya ako, hindi rin ganun kabilis, pero yun, kinongratulate ko siya. Sabi ko kasi, I can only teach you, but you have the courage. Ikaw yung gumawa ng action. Okay? So, mas more palakpakan mo yung self mo. Okay? Kasi ngayon, kayo pa rin. Okay? Kaya, yun lang po. Okay? And then, last also is the, the brain tells you what is the right and what is wrong. Sabi nga natin kanina, di ba? What is right, what is wrong. But your heart says, what is the right thing to do. Di ba? Parang ganun lang siya. Kung ano yung gusto mo kasing gawin, ano yung kailangan mo makita, yung gusto ng word talaga, yung I want, parang ganun siya. These are also the right thing that you need to do. Ganun siya. Alam lang ng brain mo what is right, what is wrong. Pero what is the right thing to do, yun yung kailangan mo yung heart. Maraming sa atin naiipit dun sa what is right, what is wrong. Pero nakalimutan natin, maybe yung right and wrong na yun is just an article, pero hindi siya yung right and wrong mo. Okay? Example, sa sales ka, or you're selling product. Okay, you're selling a product. Okay, the right thing to do is I need to go in the different places. Kailangan ko to knock the different door of my clients. Okay, para ibenta yung product. That is the right thing to do. Tama? Ay, the right and wrong, di ba? Right, pag sales, kailangan lumabas ako. Wrong, pag hindi ako lalabas. Di ba? Parang ganoon siya. Pero, what is the right thing to do? Understanding myself. Ay, teka lang, introvert ako eh. Diba? So, hindi ko naman kayang kumuusap na maraming tao. Maybe I convert my sales into marketing. Diba? Kasi that is the right thing to do. Because the right thing to do is the right action based on my right personality and characteristic. Ganun siya. Okay? So, that's why yung life reading po very important. Kasi doon naiintindihan nyo sino ka, anong strength mo, then doon mo i-maximize. Okay? Yun ang ilang things, no? Ito, may mga ilan ako pwedeng i-share lang here. So, in terms of business, the goal comes from your heart. The plan comes from your brain. Okay? Kaya nga meron sinulat si Lucio Tan eh. Okay? If your plan failed, change your plan.
but don't change your goal. If you always change your goal, you have a fecal heart. Okay? Fecal brain, pwede yan. Okay lang yung fecal brain as long that naka-align ka pa rin sa path ng goal mo. 'Di ba? Bakit? Kunyari, ang goal ko, finish line ko, ito. Okay? Pero marami akong ideas, strategy. So, pag hindi nag-work si plan A, may plan B ako, plan B, plan C. Ganun siya. Example, pupunta ako ng MOA. Okay, example. Okay? Pwede ako dumaan from Rojas Boulevard, or pwede ako mag-TAF, tapos pwede ako dumaan ng tawag dito, P. Ocampo or something, papuntang MOA, or De Pedro Hilba, ganun, or EDSA, diretso, ganun. So, napansin mo, marami akong way how to go, but my goal is MOA. May goal, hindi ako magpapalit. Ang problema sa atin, may iba, ako, traffic, hindi na, sige, Robinson na lang ako. Bigla mag-change yung goal. Okay? So, pag ganun tayo, always changing goal, yun yung totoong fecal mind. Okay? You can be fecal mind in terms of different plans and strategy. We call it strategic planning. Pero don't always change your goal. Yung goal mo kailangan isa lang. Okay? At huwag mo pagsabay-sabay lahat ng goal. In terms of career, passion and determination, yan. Okay? Yun yung heart. Okay? Ito, never nagkaroon ng passion. Ang passion lagi nandito. Kaya siya yung nagpapa-strengthen ng determination. Ang brain mo, yun yung about growth and learning. Ayan. Okay? In terms of love, yan na. Your heart says what I like, what I want, what I like. My brain says what I need. Kaya nga 'di ba meron akong ginawa na formula of love. Love is equal to 2 likes and plus 2 needs. Okay? First, para masabi mong kung love mo, 'di ba may iba kasi naguguluhan ganito eh. Sabi na, love ba kita kasi kailangan kita o love kita kasi gusto kita? Oh, ba't ka namimili? Pwede mo naman kunin pareho. Alam mo, gusto kita tsaka kailangan kita. Yan, okay? Pag kaya mo isabay yung dalawang yun, then that is the time that you can say that true love can happen. Pero kailangan mutual siya. Kailangan, yun yung something that also you can give to the other partner. Hindi pwede na like kita pero hindi mo ako like. Or kailangan kita pero hindi mo ako kailangan. It should be always mutual. Ganun siya. Kaya nga 2 likes plus 2 needs. The 2 is the mutual energy. Okay? Yan siya. Kaya nga, when you like something, you can do something. Okay? You need to do something. Okay? When you want something, you need to do something. Pero when you need to do something, you just need to do something. Napansin mo, pag inuna mo yung need lang din yung katapat. So, need. Hindi kompleto. Pero pag inuna mo yung want, then what are the you need to do? Yan. Doon na mas more magiging, magkakaroon siya ng, tawag dito, much more clarity. Okay? Yan. In terms of family, yan. When you use your heart, every time when you're caring about your family, okay, di ba? Care mo sila, you're very caring, you're very thoughtful, that's your heart. Okay? So, how to protect them, how to secure them, dyan napapasok yung mga financial, dyan napapano yung mga estate planning, yung mga ganun, how to protect them, yun naman yung brain. Di ba? Si brain kasi yung much more of the detailed one. Si heart naman, yun yung mas more on the sa overall. Okay? Kaya nga, the heart also thinks, the heart thinks the big picture. The brain thinks the detailed picture. Okay? Yun pa rin siya. Okay? Yun yung parang paano mo titignan yung pareho. Okay? So, yun naman ilang things, Kaya yun po, tandaan natin, okay, 3 poison of the heart. Okay? Or 4 pala yung sinulat ko rito. Pero 3 yung sinabi ko kanina. Envy, yan, no? You always compare yourself to others. Yan. Always wanting to have more. Kaya hard to become happy or not contented. Jealousy naman, yan na. You always blame others. Hindi mo makita yung self-worth mo. Kaya ka nag-jealous. Fear, yan. Lagi ka nagda-doubt. Kaya kulang ka sa clarity. Wala kang understanding. Or another thing, the 4th one pala, possessive. Okay, sometimes meron kang fear of rejection or fear of changes. Okay, kaya minsan nagiging possessive din tayo. Okay? So, these are also some of the mga poison of the heart na kailangan natin bantayan. Right? So, kapag yan, na-control mo na yan, and then, tapos naintindihan mo pa kung paano maging klaro, okay, or clear sa mga clear and understanding, clarity, understanding, and realization. Yan. Then, magkakaroon ka ng target goal. Pag nagkaroon ka ng target goal, magkakaroon ka ng positive mindset kung paano mo gagawin yung action. Okay, yan na, nagko-correct niya heart and brain, then start doing things. Okay? Start doing DHP, defining a higher value.
by thinking positive, feel positive, and act positive. Okay? So if you can do that, then that's it. Congratulations, you are doing your manifestation already. Okay? Yun naman tinuturo namin sa amin sa GYF. Ganun siya. DHB, defining your higher value. Okay? Then start the manifestation. Ina-activate na natin yan sa mga guardians, mga ganon. Although sa atin yung basic manifestation is using the power bracelet, using of the charms para to help us ma-acquire natin yung mga goals na gusto natin. Alright? Okay, ako, time check. Naka 1 hour na pala tayo. So, tingnan natin kung may mga questions po kayo sa mga sinabi natin. I hope marami ako na-share tonight. Okay? At maraming eye-opener sa inyo. Ayan, nakakatawa talaga, di ba? Boat, may iba boat, may iba 1,000 lang, may 500. Ayan, thank you, Marifa, hi, Bear. I hope mas more na-enjoy nyo rin at marami kayo natutunan. Ay, Baby Lito, hello po. Ayan, at Baby, thank you for the star sent. Thank you sa mga nagsisend po ng mga stars. Ayan. And then, alright, thank you also. G. Ison, hello po. Thank you also for the 100 stars sent. Yan. Okay, Crystal Blaze, hello, good evening. Lorelei DM, yan, good evening din po. Yan. Ay, Maryland Miranda, hello, good evening. Thank you also for the star sent. Yan, Coach, sa Ship and Ox, ano po ba? Ayun, originally, wala tayong specific for the forecast of the year, pero kung mas more important din also yung forecast yun sa month. So, if you have a time, try to watch yung Hello May. Okay, so nasa YouTube ko na rin po siya. So, Coach Johnson Shua. Yan, hanapin nyo na po yung Hello May 2024. May mga inisa-isa ko po yung mga bawat zodiac sign. Okay? So, at least para makita nyo po siya. Roda Mercado, hello po, good evening. Yan, okay lang po. Yan, pwede nyo pong ulitin po tong video na to. And I'm planning to share also this video sa YouTube din po. Okay, para sa Manifestation 101. Tapos isip ako iba pang article na pwede ko i-share sa inyo. Para also to strengthen yung manifestation natin. Pero ito yung iniisip ko, isa na ang gustong-gusto ko lang ma-share. Okay, kasi the combination of the heart and the mind. Okay, napakalakas po niyan. Carmelita Peralta, hello po, good evening. Alice Ong Obispo, good evening. Yeah, Norma Feliciano, good evening. I hope din also this video, if you master, okay, how the heart works, how the brain works, okay, you can also use this one to become your parang mga inspirational, motivational speech, okay, maybe if you're governing your people, you're motivating also your people, ganon, or yung mga colleagues, or even your boss, or even your clients, or even sa aming mga parents, no? Sa ating mga parents na nag-govern sa mga bata. Alam niyo po, yun din yung isang way na tinitignan ko po sa kanila. Like example, okay, are you sure that you want to do this? Okay, you want this, like yung anak ko, yung violin. Okay, nung sinabi ko, talaga bang gusto mo siya? Want mo ba talaga siya? Kasi once we enter that, there's no going out. Okay, so sinabi niya, yes, I want it. Alam mo naman ang mga tao, sometimes we give halfway, mas lalo mga bata. Ngayon, di ba? Kapag kunyari sabi, I want it, pero bandang uli, I felt boring, I felt I don't want to do it anymore. So, minsan, gagawin niya, tatabi na lang niya yung violin. Doesn't work that way. Okay? Dito sa amin, medyo, I'm becoming more strict pagdating doon. When you want something, you need to do something. Okay? So, you are forced now to learn. Okay? Because you want it, you are forced to learn. Ngayon, kahit ngayon, nawawala na yung want mo, okay lang. But still, you're doing it pa rin regularly. So, in-enroll pa rin namin siya sa mga classes. Teachers also still going here para turuan siya. So, no choice siya. Kahit na ayaw niya, no choice siya. Kailangan niyang gawin. Kasi darating ang time, marirealize na niya pag talagang gusto niya pala. Kasi pag na-master na niya, pag naging isa na sila nung violin. This is also coming from one of the famous celebrity. If you're familiar with Jay Chou. Jay Chou is one of the very talented Chinese celebrity, singer, pianista, okay, musician, everything. If you try to check yung buhay niya, galit na galit siya sa nanay niya nung time na bata siya because of walang ginawa yung nanay niya kundi pilitin siya na magpiano like that, okay. At parang sabi nga niya parang nawawala in childhood niya, hindi niya nakikita yung pagkabata niya kasi hindi siya nakakalaro ng mga ibang bata, okay, parang ganun. Pero now, very thankful siya sa mom niya kasi naging very consistent yung mami niya na turuan siya ng turuan. Isa siya sa sobrang kilala sa piano. Meron siyang try to check it sa YouTube yata, or meron siyang movie na Battle of the Piano, something like that. Talagang grabe. Ang bilis ng kamay nila. Dalawa sila nun eh. Tapos para sila nagbabattle.
Ganun siya, using piano. You try to check that. That's one of the yun, sobrang dun siya nakilala. Tapos sikat siya, gumagawa kanta. Lately, sumikat din siya na celebrity. Siya po yung ano, if you're familiar with Green Hornet, siya si Kaito. Yan. Tsaka yung Kung Fu Dunk. Yan. Pwede niyo pong panoorin yun. So, very talented. Artist na, musician pa, parang gano'n. Yun. So, bandang huli kasi, kailangan lang natin structure. Okay? Tayo bilang parents, also, wag din tayo basta bibigay din kagad sa kids natin. Kasi hindi pa na alam ng kids natin lahat. Diba? Mas tayo may experience. We don't force them. We structure them. We guide them. Ganun siya. Through this heart and brain na to, yun po yung ginagawa ko. Because the time that your heart says it, your brain should do it. Kaya meron silang ano yung parang tawag dito, yung parang list. Like what are the things they need to do. Like morning, pagising, kailangan mag-jumping jack sila or mag-dance sila ng Zumba. That's automatically in their calendar. Okay? Either you jump or you dance. Parang ganun siya. So part of it, yun, ganun na siya. Yes, they can play computer. We allow them. Pero meron din silang hours. Like kunyari, maybe they can play only in 1 hour. Tapos after that, meron sila ulit activities. Tapos mamaya ulit yung play. Yun. So parang ginagawa namin, nilagyan namin ng deadline. Or parang structure in terms of time management. Like that. So yun naman ilang things. No? That's what the need do. The need is what are the need. What are the right thing. Mga kailangan nila, yan, need to do para yung want nila hindi mamamatay. Okay? So yun ang example lang. Yun lang. So I hope I shared a lot tonight. Okay, so thank you everyone. I think medyo naubos nga po yung time ko. Alice Ong, yan, sabi nga nila, pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Yes, that's it. 'Di ba? Kasi yung nga po, dahil pagka-ayaw talaga, yun din sabi ng heart. Kaya maraming rason. Okay? Yan. Roda Mercado, tama po yan, coach. Ganyan po dapat matutunan ng mga bata ngayon. Yes, kasi talaga po, mahirap po talaga mga kids din. Pero sabi ko nga is it the kids ba talaga ang mahirap? Sabi nga natin ito is it really the fault of the kids now? The Gen Zs, the millennials? Okay, is this really their fault? Or is it our fault? Okay? Bakit? Kasi tayo ang parents. Okay? Tayo ang parents. Tayo naiipit nga sa gitna. Mas lalo na yung mga katulad ko, mga nasa late 70s to 80s, di ba, mga ganon. Tayo mga tinatawag na yung naipit tayo sa traditional parents, okay, tapos sobrang luwag na anak. So, anong ini-apply mo? Old traditional way or the new traditional way? Pero sabi ko nga, no, I don't choose. I use yin and yang, so I combine them both. Yun siya. Kaya medyo kami bakal pa rin po ako pagdating sa bahay. Pero pagdating sa reward, sobrang giving din ako. They can get both sides. Sabi ko nga sa kanila, this is something that I don't promise, okay? Even in my wife, I don't promise that. Sabi ko nga, I cannot promise to become the perfect husband or perfect father, but I just want to be the best one. Ganun lang siya. Okay? So there's no such thing as the perfect one. Just be the best one. Okay? So, yun. Alright? So, thank you everyone. Yeah, I hope you learned a lot tonight. Okay? At I hope this simple video also gives a lot of like eye-opener inspiration to everyone. Okay? And I hope you can also share this to your friends, your family, your loved ones, okay? Even with your students, your colleagues, your mga subordinates like that, okay? Or even yung in your family also. Ganun siya. So, I hope that all of us can do the perfect manifestation. Okay? Yan, kaya part to ng manifestation natin. Okay? Ay, hello, Ate Norma Feliciano. Hello po. Ann. Hello, Ann Margaret. Andiyan pala kay lahat. Ayan. Alright, okay. Oh, si Chef Mark din. Ano dito pala? Hello, hello. Ayun, okay? So, good evening everyone. Okay, so, again, okay, if you want to learn more, okay, just follow us in our social media. Okay, Facebook, like Feng Shui Sunrise, okay, and also in our Instagram, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. Okay, and also follow our YouTube channel, Coach Johnson Chua. So, this video also gonna post it there. Okay, para also kung gusto niyo po siya mapanood or gusto niyo rin po siya i-share. Alright? So, thank you everyone. Again, this is Coach Johnson Chua saying good night. God bless everyone. Okay, so see you in my next video. Bye!